I understand, ma'am. Tama ka doon sa susugan ko yung sinasabi mo. Yung pagiging gahaman sa kapangyarihan, sugapa sa pera at kayamanan, at hindi ipinasaalang-alang ang interes ng tao, you will go towards blind arrogance. Bulag na arrogance. Na arrogante ka pero bulag. Hiwalay ka sa tao. You are detached from reality. Kaya kahit anong gawin nilang atake, intriga, total political demolition job na pinupunduhan, they are ganging up, mama. CPP, NPA, NDF, and their urban operatives. All organizations. Laban kay Duterte, kay Sara, kay Digong. Wala, effect. Hilaw na komunista, akbayan. Yellow and pink zombies. Mga politikong trapo at magnanakaw. Marcos at Romualdez. At lahat ng ito nagsama-sama for the last 2 years and a half, close to 3 years. Ang resulta, si Marcos negative 3, negative 14, Negative 15. Negative. negative 15, negative 27. Sino na constituents ni Kiko Barzaga na bumoto sa kanya, sa madaling salita, binababoy talaga nila ang demokrasya. Walang boses. Tinatanggalan nila ng boses ang Pilipino. Sila ang naghahari-harian ngayon. And for what? Kasi si Kiko, talagang boss, no, itong kongresong ito, pinakabulok. Pinakabulok. Ano bang 19th Congress ba ito, Eric? So, yung 19th and 20th, basta yung kongreso kung kailan Pariwa na naman, presidente, ma'am. 19 at 20, ng pinakamalala. kagandahan doon, ay nakikita natin kung ano yung totoong kondisyon ng kongreso pala, no? Ganito pala nangyayari kapag ka ang pangulo ay drug addict. Pinaka-loser na pinaka-loser, dapat magka-brand kayo ni Bangag. The biggest loser sila nila Tamba. Diyos ko, napaka-loser na mga taong ito. Ba't ng loser? Trilyon ang ginastos ninyo para tanggalin si Inday, no? Baka papatayin nyo pa, 'di ba? Yeah. Pero ano Tama. nangyari? O di kayo din ang nasira, mga bobo, 'di ba? So, ubod ng loser talaga ito, mga ito. Mantobi Chanco. Yeah. Sabihin si Congressman Abante, attack crocodile. Dalawang bagay po yan, ma'am. Attack, ibig sabihin, walang ibang ginawa kundi mangwasak, mangatake, manghataw, gamit ang pang-abuso sa poder. And then ang pangalawang termino, crocodile, buhaya. Ibig sabihin, corrupt. Yan po, wala namang ibang meaning pa yun. Corrupt na, barumbado sa Kongreso, yun ang tingin sa kanya. Kaya nga kumakalat ang meme sa kanya na santong kabayo, banal na aso, mula doon sa kanta ng grupong Yano, niladong abay, banal na aso, santong kabayo. Dahil sabi mo nga, ma'am, okluba na, wala pa rin pinagkatandaan, no? Masama pa rin ang kanyang ginagawa, inaabuso ang poder, at pinagtatakpan ang mga mangungurakot, mandarambong, at kanyang sinusupil ang mga gustong magsalita at manindigan dito. But I like your point ng ni-raise mo, ma'am. Eric, Ang karapatan sa pagpapahayag at pagsasalita, ang karapatan sa pagsasagawa ng freedom of thought and expression, garantisado at protektado yan ng konstitusyon. yeah. At hindi yan pwedeng labagin ng sino man kahit ng Kongreso, Ma'am Lorraine. Tsaka Eric, mga kababayan, nandyan si Kiko para sa mga constituents niya sa Cavite, di ba? So, for how many days na walang representative ang Cavite, yung distrito ni Kiko Barzaga. So, sa madaling salita, itong si Benny Abanteng ito at ang kongresong yan, no, tinatanggalan nila ng boses ang mga constituents, ang mga Pilipino na constituents ni Kiko Barzaga na bumoto sa kanya. Sa madaling salita, binababoy talaga nila ang demokrasya. Walang boses. Tinatanggalan nila ng boses ang Pilipino. Sila ang naghahari-harian ngayon. And for what? Kasi si Kiko, talagang boss, no, itong kongresong ito, pinakabulok. Pinakabulok. Ano bang 19th Congress ba ito, Eric? So, yung 19th and 20th, basta yung kongreso kung kailan Pariwa na naman, presidente, ma'am. 19 at 20, ng pinakamalala. kagandahan doon, ay nakikita natin kung ano yung totoong kondisyon ng kongreso pala, no? Ganito pala nangyayari kapag ka ang pangulo ay drug addict at manakaw, at ganito pala kasama kapag ka ginamit ang gobyerno
para pagtakpan ang isang magnanakaw, ang isang mandarambong na pangulo, na drug addict pa. Tapos sinabi pa ni Laila De Lima, ito pa tong saban na ito na walang integrity, na ang drug addiction daw ay hindi siya ano for impeachment, hindi siya cause for impeachment. Can you imagine? No, can you imagine that? So, kain suka itong si Saba, hindi lang Saba kinakain niya pati suka niya, no. So, wala talagang integridad. So, parang for me, itiisin natin lang ito para hindi kami yung masyadong masaktan. Dapat ang tingin natin dito leksyon para yung bansa na ginagawa natin, no, the country that we're creating, we were going to learn all our lessons from this, no. So that's my hope for all of us kasi hindi na talaga pwedeng itong ganito, no. Talagang I agree. Ma'am Lorraine, ang Yeah. karapatan sa malayang pagpapahayag, malayang pagsasalita, at paghahayag ng saloobin po ay fundamental at hindi pwedeng sagkaan, hindi pwedeng sikilin ng anumang institusyon ng gobyerno. Bagamat may hangganan po yan sa batas like libel, cyber libel, slander, yan po ay under the presumption of the guarantee of the rights. Pumapabor po ang batas na hayaan ng paghahayag, anuman kasakit ang pamamaraan o ang message. At kung may aggrieved party, hindi magreklamo ka, mag-counter privilege speech ka, ikontrahin mong sinasabi niya, kasi may floor of privilege speech naman, may platform dyan, mag-file ka ng kaso, o kaya ireklamo mo. Kasi hindi mo pwedeng gamitin ang Kongreso para ito ang mag-regulate kung kailan pwedeng gawin at gamitin ang kalayaan at karapatan sa pagpapahayag. The way they did it against SMNI, Ma'am Lorraine. Yeah. Against you, against me, against Pastor Kibuloy, and against the anchors and reporters of SMNI. The franchise of SMNI is until 2030 or 2030. Matagal pa. Matagal pa, mga 20 years pa dapat ang nalalabi sa franchise na ito, mga kababayan, ay tinanggalan po ng karapatan na mag-broadcast ang SMNI in accordance doon sa free speech, free information, and freedom of expression just because tinanong ng SMNI namin kung totoo ba ang pag-aabuso sa pundo. Travel fund lang yun ha. Yun po ay toothpick. Kung nabulgar ng maaga, itong grabing pagmamalabis at pang-aabuso sa pundo at pangungulimbat nila Romualdez, ano pa kaya ang ginawa sa amin? Pinakulong kami ni Ma'am Lorraine ng 1 linggo. Pero indefinite, Eric, indefinite yung ano Tama, nila. indefinite until they decide to lift Yeah. or to submit the committee report. So kung ipinakulong kami December 5 or 6, supposedly ang lifting noon ay mga February or March pa. Pero dahil nagsalita, ang taong bayan nagsalita noon, ang mga PMA alumni, graduate senior officers, medyo nanginig sila nung panahon na yon. Pero ibalik namin kay Congressman Kiko Barsaga. Kay Congressman o hindi, si Kiko Barsaga, lalo na sa sinasabi ni Ma'am Lorraine, lalo na sa ordinaryong mamamayan, may reklamo man kayo sa pamamaraan ng pagsasalita at pagpapahayag, pagsusulat, masakit man yan o hindi, let it be allowed because that is protected by law. Lalo na kay Kiko Barsaga, he represents a big district in Cavite sa Dasmariñas. Tama, Dasma area. And yet, for almost 3 buwan na, mag-aapat na buwan na ngayon, wala po silang representation sa kanilang ibinoto at ibinigay na mandato sapagkat sinupil po ng Kongreso. Second point, bagamat ang freedom of expression and freedom of speech ay hindi absolute, hindi rin po license na kung kritiko ka ng gobyerno, kahit congressman ka, ay pwede kang i-gang up, pagtulong-tulungan ka dahil may numero sila. And that is how Martin Romualdez and Marcos weaponized Congress to the point na ito ay sinalaula nila. At binalatubas nila yung point namin ni Ma'am Lorraine, in-institutionalize nila ang kalapastanganan sa demokrasya. At nakakahiya ito sapagkat ang Kongreso ay dapat sandigan ng pagtatanggol sa demokrasya. What are we in position for if it will not be in good use for the people's interest? Tanggalan niyo ako ng posisyon. Tanggalin niyo ako sa Kongreso. Pero hindi niyo matatanggal ang aking paninindigang I will side and serve the interests. I will side with the people
and serve their interest. Parang gano'n ang tono niya na, ma'am. Sabi niya, tanggap ko na. You have the numbers. What can I do about that? But you cannot forever remove me from making myself be the servant and voice of the people that I want to do. Ma'am, your take on that line. You know that a title, he's not shallow, malalim itong batang ito, no, malalim talaga si Kiko Barsaga, and he's willing to give it up, no, that post. Ibig sabihin, malalim siya, hindi siya attached dito sa isang post na to, but he's getting something far more precious in return for that. Kiko Barsaga, you're getting something far more precious than the temporary three-year term. You're getting the admiration, the respect, the trust of the Filipino people. That trust is so precious as a public servant. Well, as humans, no? Mahalaga yung credibility mo. And for me, that will really, this is a country, no? Unfortunately, our country, no? I don't know who wrote it, the author, I can't remember him now. Pity the country in need of heroes, no? And really, si Kiko Barsaga strikes a heroic figure. And he's there. He's taking it on. No? And this is what we need. And I'm so grateful. I'm so grateful that people of his age are stepping up. Him, Lian, Respicio, others na mga bata. Iba talaga millennials. Alam mo, tuwa ako kasi I'm very proud of them. I'm truly, kasi yun yung mga pinalaki natin eh. No, mga anak natin yan. Si Kiko Barsaga is about the age of my children, no? So, and I can also see it in my children how they're not shallow and how they're deep, and they give me much hope for our country. And for someone like me who I think will be exiting the world soon, no? It gives me a lot of hope that we're leaving our world, our country, to people like Kiko Barsaga who will fight, who have the courage and the wisdom and the love in this heart for things that are worthy, 'di ba? So hindi natin siya iniiwan sa mga anak na drug addict. Itong si Bongbong Marcos, hindi natin iniiwan kay Sandro Marcos kasi meron diyan may tapang natatayo, 'di ba? So yan yung kahalagahan para sa atin dito where we're standing right now. And I know, nakakahiya itong sila Ronnie Puno. And I want you to tell me, Eric, kasi we're gonna say something about Ronnie Puno. Yeah, ma'am. Thank you for reminding me about that. Ronnie Puno is bata ito ni Enrique Razon. Yung Unity Party nila, yung National Unity Party, ito po ang nakalimutan ni Ronnie Puno na ang tatay ni Kiko Barsaga was one of the stalwart and leading founding officers of NUP. Kaya masakit para kay Kiko Barsaga na naintindihan niya na ang binuong partido ng kanyang tatay ay ginamit na parang sindikato, na ginagamit ng mga oligarkong pakialamero, kagaya ni super bilyonaryo Enrique Razon, na nangingialam sa rigodon ng mga posisyon sa Kongreso, komitiba, pati sa mga operations ng sindikato sa mga pundo with the conspiracy of Marcos and Romualdez. Diyan po nagsimula ang ganun po kadumi ang koneksyon ni Ronnie Puno, mga kababayan. And second, kapag tinuluyan nila si Kiko Barsaga, ibubunyag ni Kiko Barsaga kung gaano kalubha ang pagiging operator na marumi ni Ronnie Puno noong panahon ng mga previous governments. Ito po ang tinatawag na dirty operator ng mga previous government sa panahon po ng mga nakaraang gobyerno. Hanggang ngayon, sabi mo nga, Ma'am Okluba, na ang kanyang laro ay maruming politika pa rin. So Ronnie Puno is the epitome of a dirty traditional politician na through thick and thin, over time, ay hindi po nagbago ang pagiging madumi ng kanilang politika. Mantakin mo, papatulan mo ang isang bata umuusbong na leader dahil na-outshine ka, dahil tinatanggap ng taong bayan ang kanyang ideya, ang kanyang pagpapahayag ay niyayakap ng mamamayan, because Kiko Barsaga stands for truth, and his truth and message coincide with the need of the time. And what is that? Na dapat maibulgar at mapatigil ang ganitong uri ng sistematiko, organisado at malubhang sindikato ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, starting off with Congress. And even na ibinubulgar niya na ang koneksyon nito ay galing sa utos ng Malacanang, ang sindikatong nangyayari sa Kongreso. And there are only a few of them doing that: Kiko Barsaga, Leandro Leveste, Igay Erese, and then ito si Toby Chanco, although may holding of punches siya, Ma'am Lorraine,
Dahil nga, sabi May natin, agenda din yan. pinoprotektahan niya si Marcos. Pero binubulgar niya ang sindikato ni Romualdez. But of course, kapag binulgar mo na ang sindikato ni Romualdez, alam natin na si Marcos ang sa likod niyan, ang mag-asawang Lisa at Bongbong. Pero nonetheless, nakakatulong itong pagkukonfirma ni Toby Chanco at nila Igay Erese dito sa katotohanan ng bit-bit ng mga batang leaders of government right now sa katauhan ni Kiko Barsaga at ni Leandro Leveste. Ma'am, there was only one instance, mga kababayan, na may aktibong miyembro ng Congress sa House of Representatives na tinanggal, ngunit later on ibinalik. Dahil hindi nila gusto ang kanyang ideology. Ang pangalan po niya, nang matapos ang digmaang pang-ikalawang daigdig na digmaan, at naging commander siya ng Hukbalahap at naging commander siya ng komunistang grupong Hukbong Mapagpalaya ng Bayan, si Luis Tarok po ay nanalo bilang congressman from Central Luzon. Hindi siya pinaupo, Ma'am Lorraine, dahil siya ay nagre-represent ng ideolohiyang salungat sa mga tradisyonal na pananaw. Kasi ang kanyang pananaw ay sosyalista eh. Nakalinya siya sa Partido Komunista ng Pilipinas prior to Joe Masison's Communist Party of the Philippines. Pero later on, pinabalik siya, ma'am. Several days na lang natitira. Si Kiko Barsaga ba ang magiging pangalawang insidente ng pagiging abusado ng Kongreso? Just because mayroon kang salungat na pananaw, tatanggalin ka sa pagiging kongresista mo? Well, sinabi mo na kanina, Ma'am Noreen, taong bayan ang tatanggap kay Kiko Barsaga. Kung siya ay tatakwil ng Kongreso, mas lalo pang ipagbubunyi ang kabayanihan at katapangan ni Kiko Barsaga outside of the limited walls of Congress. Ma'am Lorraine. Politicians like Ronnie Puno, sino yung babae? Yung Luistro? Barbers? Si Luistro, si Barbers, si yung mga corrupt na yan na talagang nagpapagamit kay Marcos at kay Romualdez. May kabayaran naman yan eh, 'di ba? Hindi naman ito yung kwento hanggang dito lang. Umaandar naman ang buhay, no. I was just going to say na people like that, no, wala na corrupt na talaga sila. And parang it got me thinking about how there is no conversation possible with people like this kasi they have already lost their souls. Kasi talagang halang na talaga yung sikmura ng mga yan, 'di ba? So, parang kasi my mind kasi right now is in that new world order level talaga where kasi nakikita ko maganda nga ito mga kababayan, no? Talaga kasi ang Pilipinas talaga it's on a downward spiral lalo nung dumating si Bangag, no? Talagang KPRRD noon, fluke yun umakyat tayo pero ito talaga binagsak niya talaga, nawasak niya talaga, wasak ang Pilipinas dahil dito sa adik na ito. Maganda yon. Tingin ko maganda yun, may kagandahan yon kasi we can start all over, no? At ang pangulo na makakagawa niyan ay si Pangulong Sara Duterte. Kayang-kaya ni Inday ito, no? But the rest hindi, wala akong believe diyan sa the rest na yan. I agree. And speaking about starting over again, Ma'am Lorraine, hindi po natuloy ang starting over again sa Senado. Sapagkat naduwag si Loren Legarda, naduwag si JBRs ito, naduwag din si Sherwin Gatchalian. And then hindi sumipot ang magkapatid na Camille at Mark Villar. So hindi nakuha po ang new realignment of majority bloc. So nanatili sa Itbulaga show ni Tito Soto at ni Ping Lacson si Loren Legarda. Well, magkaiba ang magnanay na ito eh. Si Lian Leveste is so transparent about the business. Sabi niya, sige, busisiin nyo. Wala akong itinatago dyan. So transparent about his political objectives. Si Loren Legarda po, may ambisyon pala ito maging Senate President. Kaya binarginan siya, and ma'am, look who's the one in charge. Sa unang rigodon at maniobra, it was Sandro Marcos who delivered the message. This time around, it's Ralph Recto calling the shots. So kapag galing kay Ralph Recto, galing kay Sandro Marcos, walang iba. It's Bongbong Marcos and Lisa Araneta calling the shots to stay on and stay put. So nagstay put si JBRs ito. Nagstay put si Sherwin Gatchalian. Nagstay put si Loren Legarda. Alam natin po na takot si Marcos Jr. na magkaroon ng realignment muli. At hindi niya na makokontrol ang majority bloc sa Senado
sapagkat hindi na ito papayag sa kanilang gusto na mapakonvict sa impeachment court si Sara Duterte. That's number one. Number two, hindi na ito magko-cooperate na pagtakpan ang krimen nila ni Romualdez. Magbabago ang result ng Senate Blue Ribbon Committee kung nagkaroon ng pagbabago sa majority realignment. Sana. Pero sabi mo nga, Ma'am Lorraine, it did not happen. Ang starting all over again, hindi nangyari. Sorry for the word, naduwag at nawalan ng kanilang paninindigan itong tatlong senador na napaulat na nakaredy ng tumawid. Gatchalian, JB Ercito and Lorin Ligarda, and yung dalawang magkapatid na nakinabang ng todo sa pagtitiwala ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng administrasyon niya, nowhere to be found si Mark Villar at si Camille Villar. So alam natin ang dahilan. Iniipit po sila. Si Lorin Ligarda may ambisyon, ibinigay sa kanya, Ma'am Lorraine. Sige, hati kayo ni Tito Soto, but not hati. Towards the end of the term daw. As long as they maintain ng grupo nila, magiging Senate President siya. Yun pala, ma'am, it's not about the Senate presidency alone. It's about how the power dealings become so corrupt na nakita natin kahapon. It was a money over. At natiwangwang ang remaining minority bloc na kagaya po nila Senator Bongo, Senator Cayetano, Alan, and Senator Dante Marcoleta. Ma'am, your take on this Rigodon na nag-failure at nakita natin ang iisa lang palang kulay nila. When Malacanang lashes out, they toe the line. Ma'am Lorraine. Well, I feel nothing for it really because I don't really hinge my hope on politicians, no? For me, they're all the same. Magkakapareho lang yan, no? Lalo't lalo itong mga ito na the most rotten to me are the ones who kowtow to Bongbong Marcos because he's the worst ever. I mean, if you're gonna kowtow to somebody, pwede ba maghanap-hanap, mamili-mili ka naman ng maayos, di ba? Huwag naman yung drug addict at mandarambong na minus na yung tiwala ng taong bayan sa kanya, di ba? So, I think that all of this, no, these politicians, they're going to pay a price for all of that. Their lack of integrity, lack of courage, di ba? So, it's all the same. Parang this game, no? Kasi hindi kasi ako politiko, so I don't really give a shit about their games, you know? Parang wala akong and I think that I'm not invested in any of those games that they play because wala akong believe sa kanila. Wala akong tiwala sa kanila. Ang politiko lang na pinaniniwalaan ko ay mga Duterte. At hindi kasi tanga ako or obobs ako or didi shit ako. Hindi ko hindi nakatrabaho ko at nakita ko yung husay, no? Ang husay tsaka yung integridad, no? So mamimili na lang ako ng meron akong mararamdaman, hindi ko sila pinapansin. Yeah. And right now, Mama, tama ka doon sa point out mo. There is no single senator, both in the minority-aligned bloc or in the majority-silent majority controlled by Marcos, na nagsasalita na si Marcos ang mastermind. Only Kiko Barsaga and Leandro Leveste are pointing towards that direction. The rest are silent. Although si Congressman Igay Eresi, sinabi niya rin, bakit mo pinabayaan ang budget na ganituhin at salaulain? Pinipirmahan mo, ibig sabihin pumapayag ka. But the direct assertion that Marcos is the mastermind, you cannot hear that from any senator. Iniiwasan nila, Ma'am Lorraine, and I like the way you say it. Politikong politiko. Iwas posoy, nagbabantay kung magde-develop bang people power kasi baka biglang mapuruhan ka. No! The Senate should be the last bastion to defend democracy and uphold integrity in government the way history has shown it. But right now, tama ka ma'am, ang Senado ay bulaga showbiz na puro pa mga lumang politiko ang nagkokontrol, pabalik-balik lang. So what do we expect from them dito sa laro ng Rigodon ng ang power sharing ng realignment of blocks kung hindi puro ito willing and dealing mula sa Malacanang ang kanilang sinusunod, Ma'am Lorraine? You know, yung high virtues, no, like courage, integrity, love for country, very very noble virtues. Mafo-frustrate ka if you look for that in a politician, no? Unless you look at Rodrigo Duterte, Kiko Barsaga,
Leon Mm. Leviste, no? So, kakaunti lang talaga sila. So, yung kagandahan ng kakaunti na yan, they shine, no? So, Opo. yung kagandahan naman nung like yung mga yan sina Ronnie Puno, yung kabulukan na yan, ay kitang-kita din, 'di ba? So sana yung dream ko sa Pilipinas ang magsa-step up if we can create a country where ordinary citizens kasi na-experience ko kay PRRD, mga Mm. ordinaryong mamamayan lang naman kami. No, hindi kami Yeah. oligarkyo, hindi kami nothing like that, no. Hindi kami political. Well, I come from a political family, but it's nothing like the shit that we see, no. It's really Mm. a family of public servants, parang talaga Mindanao style, no. So, yung hope ko sa ating bansa, sana ganon, can you imagine, no? Can you imagine if ordinary citizens, no, Yeah. former rebels become, grabe. Grabe yung kagandahan mangyayari sa Pilipinas, leaders and ganyan, 'di ba? Or yung kapitbahay natin na civic leader na Mm. kasi marami akong kilala na ganyan eh, mga katrabaho ko sila sa meron ako inaalagaan na na community, si Mm. Chapayong sa may amin. Tapos meron isang babae doon. Ang galing-galing niya talaga. So si Daisy, basta ang galing-galing niya na we know these kinds of people, 'di ba? But they'll never get into high office because there's no money, there's no like Agree. that, 'di ba? So parang I hope we can kasi dito sa Japan ganun eh. No, Mm. it's not a pipe dream. It's not an impossible dream, no, na magkakaroon tayo ng public servants na ang kaisa-isang agenda ay ang magsilbi sa Pilipino. Yeah. No, we should Agree. never lose sight of that and never lose hope for that dream to happen. No? Yes. At ma'am, nakita din natin kahapon kung paano po ang power play pwede pong gamitin para yung may mga bagahe na mga senador ay hindi makabuelo para gumuhit ng linya ng paninindigan. We're talking about yung statement kanina ni Boyeng Rimulya, ma'am, na in the pipeline na ang pagsasampa ng kaso kriminal laban kay Chis Escudero, kay Joel Villanueva, and I think it's Jingo Estrada ang isa. Tatlo sila, ma'am, ang tinarget. At sa magkapatid na Villar din, lalo na kay Mark Villar, tinatarget din siya, being the DPWH Secretary in charge for the Build program of former President Duterte. And then may application for AMLAC freeze order laban kay Villar, Mark, laban kay Joel Villanueva, and kay Chis Escudero. So, itong tatlong senador na ito, ma'am. Natatakot sila sa ganun, Eric? Opo, kasi ma'am, Natatakot sila sa kayamanan nila, ganun? maapektuhan sila. At nakikita natin, ma'am, these are already pre-positioning for the possible realignment in the voting for conviction of Sara Duterte. Mantakin mo, ma'am Lorena, may apat ang iniipit: Mark Villar, Jingo Estrada, Joel Villanueva, and Chis Escudero. Eh, may mga bagahe, ma'am eh. Ang ibig kong sabihin may mga bagahe, eh mukhang may tama sa kanila. Kapag bumuelo sila, tatamaan sila. May secret sila. Yeah. Yun ang Mabubunyag. problema. Kasi pero maliit lang siguro, ma'am, ang tama nila. Not that billions. Yung sinasabi, between 300 million to 500 million. Pero malaki pa rin, ma'am. Pero kung ikukumpara sa pagnanakaw nila Marcos at Romualdez, Yun. iba talaga yung sindikato ni Marcos Yeah. at Romualdez. Pero mayroon din pong nagsasabi na sa mga like revelations ni Yusek Bernardo, revelations ni Henry Alcantara, na itong mga binabanggit na iniipit ngayon ng Malacanang for bargaining operations, for political swapping of favor, lalo na sa Sara Duterte case and the maintenance of the majority in favor of Marcos, mukhang ito ang ginagamit, ma'am. How do you look at this guy? Sabi mo, natatakot sila. Of course, kung may tinatago ka, ma'am, medyo mag-aalangan ka. Your take on that? Wala naman akong paki sa kanila eh. Sana tamaan sila. Sana tamaan yung mga nagnanakaw no, sa taong bayan. Wala akong paki sa kanila. Honestly. Na-amuse lang ako na natatakot sila. Senator ka, tapos natatakot ka. Ako tayo nga, hindi nga tayo senator eh. Di ba? Kasi sa Hindi mo akin, tayo nagnakaw. kung sa bagay, yeah.
Pero Kaya yun wala silang matatakot balik ka. sa atin. Yeah, I mean to say, no, ba't hindi kayo magsanib puwersa at ang habulin ninyo? No, I mean, they're so disempowered and that's so funny na magpapatakot kayo dyan sa mga magnanakaw na yan na Yeah. ginagamit ng gobyerno na para tasakta ng Pilipinas, 'di ba? Diyan Correct. natatakot kayo. At saka na-amuse ako kasi ang astig talaga ni Inday, no? Ang astig talaga. Talagang ang galing talaga ng branding ng Duterte name, no? Na they'll do everything, a whole circus talaga. They'll throw everything and the sink and everything. Pero anong resulta? She's still the highest, most trusted. Tuloy-tuloy. Diba kasi nga, hina talaga mag-isip ng mga ito eh. Talagang binigay nyo kay Inday. Binigay nyo kay Inday yung victory na ito na talaga namamayagpag siya talaga, she's standing strong. At dinala nyo pa yung tatay niya sa dahig. Mangkon, di ba naman kayo isa't kalahating bobo? Eh di ginawa nyo pa talagang living legend si PRRD. Di ba? Ang bobobo eh. Ang hina-hina ng mga isip nila, no, na anong itinatakot nyo kay PRRD na mamamatay siya doon? You think natatakot siyang mamatay? You think? So hindi nyo talaga kilala. Wala kayong kapana-panalo dito sa katangahan na ginawa ninyo na dinala nyo si PRRD sa The Hague. Lalo tuloy naging formidable ang Duterte brand. Ginawa nyo siyang living legend, a martyr, na buong Pilipinas, lahat ng mga Pilipino, kahit nga hindi ka alyado and all over the world, are really, really angry at what you've done, 'di ba? So, if you want to find a reason kung bakit bumulusok yung addict na manok ninyo, yan yung katangahan na ginawa ninyong group effort. Tanga kasi kayo, 'di ba? Correct. At saka lasing na lasing kayo sa Sa kapangyarihan. kapangyarihan. Yeah, And speaking so about that, Ma'am Lorraine, sinakyan pa yeah. yan ni Kokey. Sabi ni Sino Kokey, sino? Sino? si Terry Ridon, nag-abogado pa ito, pero kulukoy pala, no? Sabi niya, anong abduction? It was arrest order by an international body. There is no abduction. Nahon ni Pangulong Duterte, kumakalat ngayon ang kanyang video nang tinanggal siya ni Pangulong Duterte at pinangalanan talaga siya. Kaya nagalit na galit itong si Terry Ridon. Ma'am Lorraine, sabi niya, yung mga Duterte mahilig gumawa ng propaganda. Walang kidnapping, walang abduction. Inaresto siya. Period. Ano pang reklamo ninyo? Anong gusto mong pitikin si Koke? Pinagtawanan siya sa kanyang post at sa kanyang pahayag, no? Bumubula yung kanyang bibig kanina kahapon Ma'am Lorraine. Si Redon kasi napaka-loser niyan, no? CPP dati, no? Sinipa din. Kung CPP ka na nga, sinipa ka pa. 'Di ba? Kung baga miyembro ka ng pinakatain na organisasyon, sinipa ka ng pinakatain na organisasyon, ano ka? 'Di ba? Pinaka-loser na pinaka-loser. Dapat magka-brand kayo ni Bangag. The biggest loser sila nila Tamba. Diyos ko, napaka-loser na mga taong ito. Ubot ng loser. Trilyon ang ginastos ninyo para tanggalin si Inday, no? Baka papatayin nyo pa, 'di ba? Yeah. Pero ano nangyari? O di kayo din ang nasira, mga bobo, 'di ba? So ubot ng loser talaga ito mga ito, no? Correct. And speaking about loser, Ma'am Lorraine, hindi nila matanggap na ilalampaso sila at papakainin ng alikabok ng isang Sara Duterte kapag nangyari po na magtuloy-tuloy na isurvive ni Marcos ang kanyang termino, magkakaroon ng 2028 elections. All surveys nag-i-indicate, even si Boy Tartar, Ronald Lamas, sabi niya popular talaga ang mga Duterte. Kaya kailangan nating magsanib puwersa at mag-alyansa at ipakita sa tao kung anong kulay niya. Sabi rin ni Trillanes, si Sara Duterte, ang mga Duterte hindi niyo kilala, kailangan makilala niyo sila. Pero let's give it to them. Very popular pa rin sila. Inaamin ito mismo ng mga taong binayaran ni Marcos at nila Romualdez para mag-atake. Walang epekto for the last 2 years and a half, lalong sumikat, lalong lumakas ang hatak sa political influence ng isang Sara Duterte. Ma'am, ibinasura na kahapon, no? Wala na ito, patay na ito. Dead on the spot na, sa loob ng Kongreso ang kay Marcos na scripted at gawa-gawang diskarte sa impeachment. So itutulak na next week or within the period before mag-break ang impeachment ni Sara Duterte. At sigurado tayo na ipapaakyat sa Senado at magkakaroon ng trial. Ma'am, any reaction dito sa bagamat alam natin na gagawin nila pero kapal mukha pa rin na pinakita at talagang kinumpleto ang script
dinismiss na po ang kunwari ang impeachment complaints ng kamatayan CPP party list at ng De Jesus complaint kahapon, ma'am. Like you said, no, it's not surprising. Alam naman natin yung script. Kumbaga, parang binigyan na nila tayo ng script. O, expect nyo to ha, ganyan. 'Di ba? Alam naman natin lahat ng kabulukan na yan. No? Talagang walang kahihiyan itong mga ito. At saka kahit na kinastigo na ng Supreme Court na wag gagamitin yung impeachment no, bilang political weapon, etc. Itutuloy nila yan. At ang magfa-follow through niyan ay yung mga appointees ni Marcos, no, na nilagay niya diyan for the very specific reason of destroying Inday, 'di ba? So matutuloy lahat 'yan. Pero tingnan natin kasi hindi nila kasi itong mga like I said, no, mahina. Mahina talaga. Hindi nila fina-factor in parati ang taong bayan. Ang bayan. Ako, bakit? Napansin mo ba, Eric, mula nung simula? Mula't simula, parang hindi nila fina-factor in yung response ng taong bayan na ginaganyan nila ang isang taong binoto na historical high ang vice presidential vote for napakalakas ng mandato na lumalakas na lalo pinapanood kayo ng Pilipino, mga magnanakaw kayo, yung kinasusuklaman, di ba? And yet they don't factor in the response of the Filipino people, which is why I'm so proud of the Filipino people kasi in the end, we foil it eh. Tayo yung nakakasangga ng ganyan, di ba? So, let them, you know, like I was, like in my mind when they're doing all of this, I look at Inday and basically what she's saying is, you know, hit me with your best shot. Tapos in private, what she's told me is that wala namang mawawala sa akin eh. Kahit in vice president, kahit din kasi hindi nga nila na figure akala nito mga addict na ito. Gusto Sara ang posisyon. ang buong mundo ay katulad nila, 'di ba? A projection of who they are na mga uhaw na uhaw sa kapangyarihan at saka mga mandarambong, 'di ba? Just me, si Inday, alam niyo ba kung anong bisyo niyan? Chicken Joy. Honestly. Yeah. Talaga, Jollibee Chicken Joy. Yun yung kaligayahan niya. Tsaka ako naka-identify ako kasi gets ko yung ganyan. Kasi ganyan din tayo, di ba? Mababaw lang kaligayahan natin. And her joy is really just to serve the Filipino people. And alam ng taong bayan yan, no? So in the end, ang taong bayan ang gagawa ng paraan. Lalo't lalo pag na-figure out ninyo na dehamak na mas marami tayo kesa sa mga ukluban na yan. Ilan ba tayo? Milyon-milyon tayo. Ilan sila? Wala pang 100,000 yung mga yan. Di ba? Konting-konti sila. So, yeah. In the end, But I think, ma'am, the game plan is minimum. Tama ka doon sa calculation mo. They are so severely underestimating yung kakayanan ng taong bayan na mag-analyze, Why is that? Kasi ang sinasabi ni Trillanes, kapag natuloy ang impeachment complaint at the Senate at magkakaroon ng trial, Sara Duterte at the minimum will come out as a damaged good. Ibig sabihin durog, wala nang value. 2 taon yun ang dinudurog at inaatake ang mga Duterte. Sila pa rin ang hinahanap at niyayakap ng taong bayan. So, Eric. Yeah, ma'am, go ahead. Where did those words come from, no? Damaged goods, Inday. From someone who does the term damaged goods doesn't even come close to describe how damaged this person is, 'di ba? I mean, really seriously, 'di ba? So go ahead, Eric, no. Nakakatawa lang. Tama ka, ma'am. Kung ang nagsasalita ay mas malala pa sa isang damaged item, walang kredibilidad. At ang tingin sa kanya ay manguudyok at manguupak. Political skunk. Yeah, Political skunk. Yung skunk nga, bahong-baho ang tao sa kanya, nagtatawanan, at hindi po pinagkakatiwalaan, 3 eleksyon talo na, maniniwala pa bang tao na may ano pa bang kulang iba to kay Sara Duterte in the last 3 years na hindi ginawa? Eric, mag-ano ako, sisingit na naman ako. Ang hindi nila kasi ma-figure out, no? Kasi nagagalit ang taong na nakikinig sa akin pag nag-i-interrupt ako. Pasensya na kayo. Mayroon mo na sabihin. Kasi mawawala ka sa thoughts mo eh. Hindi ka, mas matanda ako kay Eric, kaya baka ulyanin na ako. Ang hindi nila, ang hina ng utak nila, hindi nila alam, katulad dito sila Trillanes, bawat bato nila ng ganyan kay Inday,
parang gasolina sa tao yun eh. Lalo silang nagkagalit kasi mahal nila si Inday. Nabasok ko, napakabobo. So sana pala kung gusto nila ng kapangyarihan, dapat kinaibigan ninyo si Inday. Hindi yung, ang bobo talaga mag-isip. Talagang ano ba yan? Gusto niyo ba ako maging political strategist niyo? Nakuha mo yung sinasabi ko, Eric, mga kababayan. Yeah. Puro si Inday yung binabato, si Digong, si ganyan. Mahal na mahal ang taong bayan yan. So, anong tingin ninyo? Exactly. Anong tingin ninyo? Mas lalo niyong ginagalit. Hello, 1 plus 1 equals 2. Napaka-basic. Diba, bobo naman? Kainit ng Tama. ulo. Okay, Eric, go. Yeah, I understand, ma'am. Tama ka doon sa susugan ko yung sinasabi mo. Yung pagiging gahaman sa kapangyarihan, sugapa sa pera at kayamanan, at hindi ipinasaalang-alang ang interes ng tao, you will go towards blind arrogance. Bulag na arrogance. Na arrogante ka pero bulag. Hiwalay ka sa tao. You are detached from reality. Kaya kahit anong gawin nilang atake, intriga, total political demolition job na pinupunduhan, they are ganging up, mama. CPP, NPA, NDF, and their urban operatives. All organizations. Laban kay Duterte, kay Sara, kay Digong. Wa effect. Hilaw na komunista, akbayan. Yellow and pink zombies. Mga politikong trapo at magnanakaw. Marcos at Romualdez. At lahat ng ito nagsama-sama for the last 2 years and a half, close to 3 years. Ang resulta, si Marcos negative 3, negative 14, Negative 15. Negative. negative 15, negative 27. Si Digong tatakbo, siya pa rin ang papilar. Oo. Tapos pa, Tapos pa, Eric, yung nakakatawa doon, si Inday, hindi nga siya nagre-react eh. Wala lang sa kanya. Wala. Tsaka alam mo, genuine talaga yung kay Inday. Chill na chill lang siya. Kasi nga hindi siya attached eh. At saka talagang politiko siya, no? I mean, political family siya, 'di ba? No, so yung laro na 'yan, parang expected niya, pero siya alam niya yung trabaho niya. Kaya kahit nagpiranggot yung kanyang budget, ginagawa niya yung trabaho niya kasi yan ang trabaho ko eh, no? So tuloy yung magnegosyo taday, yung lahat ng pag may disaster, she knows her job. Whereas itong mga ito, puro paninira, etc. Tapos hindi nagsisilbi. Pero si Yeah. Inday, gets it, alam mo, ano pa siya, hindi siyang, how do I even explain this? So, nakwento ko sa kanya, alam niyo ma'am, itong si Jude Asidre, nagpuntang BJMP, no, Annex 4. Naghahanap daw ng ng drug lord. Lord. Nakatago pa nga yung mukha niya. Pero paano mo tataguin yung mukha? Siguro habang nakatago yung mukha niya, yung taba niya, yung taba niya, no? Nag-overflow, gano'n. Nag-overflow. Tapos Yung alam mo, sebo. siguro malamang, sabi ko, malamang maghahanap na naman ng false witness against you, ganyan, ano. Sigurado. Tapos ano mo reaction niya? Desperado, no? Ganun lang siya. Tapos wala na siyang gagawin. Magtatrabaho na siya, Tsaka alam mo, Eric, tinan mo ha, si Jude Asidre ang nagpuntang BJMP. What does that mean? Talagang they're very desperate na, Si Romualdez ang may utos niyan. Tapos- Asong ulol ni Romualdez yan eh. yeah, pero grabe, no? I mean, hindi man lang siya nagpadala ng kung sino na lang. Siya mismo nagpunta. Yan, Diba? desperado nga. Desperado, di ba? Oho. At kaya nga, Grabe. pati si Terry Ridon, di baling maging aso siya ni Romualdez at ni Marcos, mula sa pagiging komunista, himod talampakan ni Romualdez, sa'yo kung gamitin ang tumbong eh. Kaya nga natutuwa ako, natatawa ako kasi talagang binibigyan nila ng opportunity si Inday na magmukhang superhero. Biro mo kasi lahat sila eh. Lahat ng mga pangit sa Pilipinas. Lahat, no? Si Saba, si Percy Sandanya, Yeah. si Virus, lahat sila, no? Lahat si Inday yung nasa target nila. Pero si Inday nakatayo lang siya, wala lang siya, no? Wala siyang, Ma'am, kita mo, no? Ikaw mismo siguro, you will agree sa kultura natin. Mahirap po iwala yung naging kasanayan natin. That the Filipino people, ang masa, mas lalong magsisimpatya doon sa underdog, doon sa nilalapa, sa tinatapakan, sa binabasto, sa binabalahura. Pero nakikita nila na naninindigan, gumagawa, at hindi natitinag. Mas lalo nilang minamahal yan. Yan ang nakita nila kay Sara Duterte.
Tsaka Eric, kasi binoto nila si Inday, no? Historical. Mm. Historical. So when she speaks, no, she's speaking for, not just for herself, but for all of Mm. us. Mm. No? Tapos sino ito mga magnanakaw? No? Yeah. And what did she say? What did she say? You will find me unbowed. You may drag me to hell, but you will find me unbowed. She's talking about us. I feel, Yeah. when I listen to her, salamat, Inday, that you're not bowing to these fucking assholes, di ba? Itong mga magnarakaw na mga mandarambong, na mga komunistang teroristang yan, na napakatagal na talagang winasak ang Pilipinas. Yung mga Marcos na yan, na mga adik, no? Ay, hindi lang adik, no? Sabihin ko pa yung mga bad words, sabi ng husband ko, don't say that word. Naggaganyan-ganyan sa male prostitute, di ba? I mean, so, naggaganyan-ganyan sa male prostitute, nagbabayad ng 40,000, di ba? 40,000 per male prostitute. Ilang Dollars, male dollars prostitutes yun. yun? Dollars, no? Grabe, no? Dollars. So I love it that she's giving us the dignity that Bangag has stolen away from us as a people. Imagine this Bangag going to the ASEAN and pagsasabihan siya ng Prime Minister ng Malaysia, nasan Ng ka? Malaysia. Diba, nasan ka? Kasi hindi nila mahanap kasi magpi-picture taking na mahalaga yon, no, sa ASEAN. Nagtatawag daw siya kay Trump, pero malay natin kung totoo yun. Kahit nga totoo yun, nakakadire, di ba? Yeah. Pero malay mo, nag-snort siya dyan ng cocaine. Kasi addict yan eh. Addict yan si Bongbong Marcos, di ba? Pumira. So parang, can you imagine, no, an ordinary Filipino, no, presidente mo, addict? Di ba? Horrifying. Di ba? Tapos, ang daming pagkakamali na pinagagawa na nakakahiya in the international stage, even on the national stage, na magsalita ng ganyan na punyeta, di ba? And then suddenly, you have a vice president here na yung buong gobyerno ay targeting her. And yet she's standing there. She's saying the words that we want to hear from us because we want our dignity back. Di ba? Inday, magsalita ka para sa amin. And she's saying it. You will drag me to hell, but you will find me unbowed. Unbowed. And we Wonderful. believe that she will not be dragged to hell without fighting it out. Ng tama. And Eric, and PRRD as well, no? This president that we love so much, what did he say? He said, we are not Filipinos for nothing. Parang he gave us a clarion call, no? He gave us talagang fight talaga, no? Talagang very inspiring figures amidst itong mga scum of the earth, no? Talagang wonderful talaga itong Duterte family. I love you. Yeah, and tingin ko, ma'am, it will take several years na mabubura mo ang legasiya na yan. And naging cultural po para sa mga tao na may dumating na isang phenomenal leader sa katauhan ni Rodrigo Duterte at tinahanap nila ito. And the standard set by Digong can be followed through sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya nila gustong wasakin at tanggalin ang mandato ng sovereign power of the people granted and delegated to Vice President Sara Duterte by 32 million Filipinos. Pero alam natin, ma'am, na hindi sigurado si Marcos that they can get 16 senators to vote for the conviction of Sara Duterte. Pero sabi mo nga, hindi sila natututo sa karanasan, they do not learn from history. The more nilang dinudurog at babastusin at babalawarain si Sara Duterte sa Senado, sa trial, the more pong malalantad ang kanilang kasamaan at makikita ng taong bayan ang kalakasan ng isang Duterte leadership. And I think Sara Duterte is ready for that. Kung sakaling iakyat nila sa Senado at doon naman papunta ang impeachment complaint nila, Ma'am Maureen. Ma'am, bukas ulit at inabot na tayo ng oras at hingan kita ng iyong huling mga pananalita sa episode na ito ng ating Bigwas ng Agila. Lahat naman tayo, we're just doing our best, di ba? And I believe that there are bigger forces, no? In other words, whatever it is, no? Whatever the destiny of Inday is, whatever the destiny of PRRD is, whatever the destiny of our country is, ang hinihingi lang naman sa atin, gawin natin yung tama, no? Gawin natin, isipin, paglaban natin ang bansa natin,
ipaglaban natin yung hustisya, no? Huwag tayong tatahimik, huwag tayong tatahimik. So, yan lang naman ang marching orders. Kasi hindi naman natin alam, Eric, yung future, di ba? Yeah. Hindi natin alam, no? So, pero gawin natin kung ano yung tama, ipaglaban natin ang Pilipinas at huwag tayong tatahimik. So, maraming salamat. I'm very, very proud of all of you. So, thank you. Eric, salamat. Hindi naman po, the situation may sometimes seem so desperate. But definitely, it is far from being hopeless. Huwag tayong mawala ng pag-asa, pagtitiwala, at pananalig sa makapangyarihang Diyos na mas mataas kaysa atin at ang kapangyarihang magbuklod ang mamamayan sa kanilang pagbabago sa lipunan at kasaysayan. Nagmumula yan sa taong bayan. Ito po si Ka Eric. Nakasama ko si Ma'am Lorraine sa Bigwas ng Agila. Please don't forget to like, share, and promote our videos, our channel, Bigwas ng Agila. Maraming salamat. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Bye for now. Maraming salamat. Salamat, Eric. Ang Bigwas ng Agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.